araw at ito po ang ating panibagong update. Mga kabayan, isa na namang umamin at nagpapakita po na talagang pumirma po sila sa proseso ng impeachment kay Vice President Sara. Hindi po dahil doon sa article of impeachment na pinagbabasihan sa proseso ng impeachment kay Vice President Sara, kundi dahil inuuna nila umano ang interest ng kanyang mga nasasakupan. At alam niyo naman, ayuda is coming ang sabi ng isang kongresista. At sa katunayan po mga kababayan, mismo po si Senator Bato ang nagpakita po ng computation na out of 215 po na mga kongresista na pumirma ang nakatanggap umano ng 150 million. Katumbas po ito ng 32.2 billion naman ang natanggap ng mga kongresista. Ngunit ilan po sa kanila ay nag-deny. Kasama po itong si Congressman Adjong. Pero alam naman natin mga kababayan na kahit isa ay wala naman talagang aamin sa kanila, lalo na kapag nakukorner po sila. Pero hindi ba nila directly na inaamin po, pero sa paraan po ng kanilang pagsasalita, yung kanilang pag-i-explain sa kanilang nasasakupan ay tinatanggap po nila ang ayuda kapalit po ng perma. Pero ang kongresistang ito mukhang todo deny pa. Pero titingnan po natin kung ano po yung magiging komento ni Congressman Marcolita dyan. Dahil si Congressman Marcolita, although tinanggal man nila yan na parte po ng mga komite, si Congressman Marcolita po, marami pa rin mga sources yan. Marami pa rin kontak po sa loob itong si Congressman Marcolita na nagbibigay po sa kanya ng impormasyon. Actually, sa mga Duterte po, marami po ang nag-explain. Sinabi nga ni BP Sara na kung tama po ang iyong ginagawa ay hindi mo kailangan mag-explain. Ngunit mga kababayan, marami po ang nag-explain at sinasabing kailangan na nila pumirma para sila ay makatanggap ng ayuda. Kaya ayuda is coming. Pero ang isang ito, todo deny. Wala pong katotohanan yan, yung mga ganyang balita, na meron pong ayuda na kapalit. Ito po is So wala daw pong katotohanan ang ayuda na kapalit ng kanilang perma. Pero gaano ito katotoo? Paano nila ma-justify ito mga kababayan? constitutional obligation na binigay po sa amin ng Constitution. Hindi lang ho ito prerogative, hindi ho ito discretionary power. Ito po ay mandato at obligasyon. So mandato at obligasyon daw po nilang pumirma. Pero alam naman natin kung ang pagbabasihan ng article of impeachment ay wala itong katuturan at pinagtatawanan lamang ito actually, mga kababayan, ng isang batikang kongresista na si Congressman Marcolita. At pati po ang pagpirma nitong si Sandro Marcos, nataliwas naman sa nagiging pahayag ng kanyang ama na si Marcos Jr. Kasi ang pahayag ni Marcos Jr. ay ayaw niya pong pumabor sa impeachment. Kaya nagkaroon ng rally ng Iglesia ni Cristo. At siya naman kanilang ginamit na reference, kaya nagrally po sila. Pero ang kinatatawa po ni Congressman Marcolita ay... Yes, apo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Hindi yun. Po, ang pinagtataka ni Congressman Marcolita na ayaw daw po ni Marcos Jr. sa impeachment, pero ang unang pumirma ay si Sandro Marcos. So, ibig sabihin, yan po ay isang gimmick lamang. Pero may sapat po ba na basihan itong impeachment na i-final kay Vice President Sara? Ano po ba yung mga article of impeachment? Para sa hindi nakakaalam, ito po pakinggan po natin at ipapaliwanag sa atin lahat ni Congressman Marcolita. Kaya medyo magtataas ka ng kilay eh. Ayun, hindi nga kilay itinaas ko. Pati paa. Yung mga nasasagap kong balibalita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, na pagka ikaw ay pumirma, bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of project. Grabe, no? 150 million and that is confirmed by Congressman Marcolita. At yan po ay kunento sa kanya ng kanyang malamang mga sources sa loob na nakatanggap ng 150 million. Oh, deny pa more. Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX at saka yung mga AKAP. Yung mga yan. Wow, sana all may X amount. Yung pangkaraniwang ayuda na ibinibigay. Siguro, may inganyo yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na
malaking bagay para sa kanila yon. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. No, nabasa ko yun. Isa yatang Sana all, ayuda is coming talaga, mga kababayan natin. congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya. O, ayuda. Ayan, maliwanag po na inamin ng isang kongresista na ayuda is coming. So, deny pa po yung iba. Bakit hindi na lang din po pala sila umamin, no? Kaya nitong si Adjong, mga kababayan po natin, no? Na Wala mag-deny pong pa itong katotohanan si yan. Yung Adjong. mga ganyang balita. Bakit hindi na lang pala siya umamin? Dahil marami na po sa kanya kasama ng umamin. At yan po ay napatunayan po, no? Dahil sa kanilang mga official statement na sinasabi, bakit mag-deny pa? Aminin na lang po. No, total, mukhang makakapal naman ang pagbumuka ninyong lahat dyan. Mga namo-namo nyo. Kanya is coming. At yung pagdating, dagsa talaga. Yun ang pagkaka-describe sa akin. Malibang bansa dahil sapagkat yun ay natapat doon sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon Nelson. Pero ako, hindi ko na inaalala yun sapagkat matagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang, Kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. Number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong Kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po nakalagay. O di bahala sila, patunayan nila yun. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nandun naman ako sa, alam mo na. Kaya di, titingnan natin, pagtatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun. Para sa Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun parang nagbanta ka pa lang. O di ba sabi niya, pagka ako'y napatay. So wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Ito pa. Natawa rin ako dito Ikaw lang Ayan po, natatawa mga kababayan po natin ang isa sa mga sample po, no? Na sinasabi nilang nagbanta daw po itong si Vice President Sara nung sinabi niya po sa kanyang online press con, no, na ipapatay niya daw po di umano itong mga tatlong mga traidor, mga demonyong ito kung sakaling siya po ay pinapatay. Ngunit para po kay Congressman Marcolita, hindi po ito makukonsiderang high crime. Ito po ay isang pwede sigurong grave threat or pagbabanta, no? Dahil wala naman pong sinabi, no, na directly niya itong gawin. Gawin niya ito kapag may nangyari po sa kanya. So napakalinaw po, no? Pero dahil wala po silang maisusulat sa mga article of impeachment against kay Vice President Sara, nagpataka na lang po sila at pinagtatawanan po ito ni Congressman Marcolita. Marami pa po actually silang mga binanggit na mga article of impeachment against kay Vice President Sara. Pero kung titingnan nga po nila itong article of impeachment, no, kung magbabasihan lang ng mga kongresista para sila ay pumirma, no, hindi talaga sila pipirma kung article of impeachment lang yung pagbabasihan. Dahil sa totoo lang mga kababayan po natin, kaya nga na sinasabi ni Congressman Marcolita at ilang umamin na ayuda is coming, pumirma lang po sila dahil sa pangakong ayuda at may extra pa silang matatanggap. Kaya talagang sabi ko, wala talaga mga prinsipyo at napakakapal na mukha yung mga kongresista, no, na pumirma sa impeachment against kay Vice President Sara. Kapalit ng 150 million. Kaya mga kababayan po natin, manindigan po tayo. Huwag natin kalimutang iboto po si Congressman Marcolita sa Senado para isa po, no, sa magiging katapat ng mga sinungaling na ito, no, ng mga miyembro ng House of Representatives. Sa Senado,
kapag matuloy po itong trial ng impeachment kay Vice President Sara. And of course, wag natin kalimutan, Atty. Vic Rodriguez at lahat po na miyembro ng PDP Laban. Kasama na rin po natin si Doc Mata. Okay? So, yun lang muna mga kababayan po natin. Marami pa po tayong update. Para lagi kayong updated, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube at mag-follow din sa ating social media account. Maraming salamat.